no, especially ang mga phones, no, I request ato lang i-silent atong phone kung di walay ka ng importante nga buhaton, pwede na to i-off, no, or i-airplane mode para dili maka-distract sa ato. Sige, mula pa sila nang inuna sa likod. Buot na kita. Buot na kita ba? So, pagkalita ang invite ng bisita, no? Pero naatay bisita, no? Samot niya. And salamat sa Ginoo nga nakauban nato this morning ang atong mga kaisunan from New Paradise Community Church of Southern Baptist. No, pagpaka ng Ginoo. Ubay-ubay po sila. Salamat sa Ginoo sa ilang mga ginabuhi, especially sa ilang host pastor, si Pastor Elmer Basbas, kauban si Atiging, nga gigamit sa Ginoo no, na nagapadayon ang ministry dito sa New Paradise. O niya, naabot tayo mga visitors, no, di na ako isa-isa pero welcome sa inyong tanan. Naabot tayo balikbayan si Ate Maritel. Mura asa gindi ka, no? So, salamat sa Ginoo nga nag-visit siya dali. And sa tanan, no, welcome sa ato ang panimbahon for this morning. So, karong adlaw is a special day. Tungod kay we are celebrating our 51st church anniversary. So, salamat sa Ginoo anak nga 51 years na ay ang MCCSB. No, 51 years of God's grace. 51 years of His mercy. 51 years of His faithfulness sa mga kaanakan. No, 51 years of answered prayers. 51 years of His unfailing love sa ato ang tanan. So, salamat sa Ginoo anak. And for this morning, ang ato ang isgutan at ang sermon is entitled The Mark of a Healthy Church or The Marks of a Healthy Church. Akong giusap kay daghan man dahil. So, The Marks of a Healthy Church in Acts chapter 2 verses 42 to 47. Muna itong gibasa gaina sa ato ang scripture reading. So, before we continue, let us all pray. Let's bow down our head. Father God, tunayin ka na mo ang ginasimba o ginadayit, Lord, for you are good sa mga ginabuhi. We thank you, Lord, sa imong dagong magugma kay ikaw namatay para sa amuan, para kami makaangkon ang kinabuhi walay katapusan. And we are forever grateful for that, Lord. And salamat sa Ginoo nga ikaw nagapadayon sa pagiging faithful ka naman, Lord. Salamat Ginoo sa imong pagdapok sa mga karong napunta to celebrate you. Dili ang church ang i-celebrate, but ikaw ang i-celebrate, Lord. Kaya ikaw man ang inundaran ito na. Father God, prepare our hearts, prepare our minds, Lord, nga among i-focus ang kaugalingon karon sa pagpamati, pagpaminaw sa imong pulong Ginoo. Labos tanan, Lord, ikaw may mag-convict sa amoa, mag-encourage, mag-comfort, mag-rebuke, mag-correct, kung may dapat i-correct, Lord. Aron nga, ang among kinabuhi, malipay ka Ginoo. Father, among minatugyan sa iyong ang tanan. In Jesus' mighty name, Amen. So, once again, ang ato ang title sa atong sermon this morning is The Marks of a Healthy Church. Nako'y question sa inyo. Naka-experience na ba mo nga mamalingki mo? Nagapamalingki ba ka dali? Kung mamalingki mo, then nakakita mo prutas nga grabe ka nindot tanawon sinaw kaayo walay pakay niya smooth kaayo nindot o color, and then inyong gipalit walang perfect kaayo siya nga prutas or gulay ba na siya, and then imong gipalit, and then grabe nakaka-excited nga imong kaunon. Pag ulit mo balay, imo ang giablihan. Suddenly, pag apply mo, bisa daw healthy ang iyang siya panahon, pero pag apply mo sa sulod, unhealthy siya. Una siya yung mga daot, may ulod. Labi na ka-common, labi na sa bayabas, no? Ang bayabas, tingala ka ba? Wala may bangat, pero nanon na may ulod sa ilalo. Or ang kanang mga talong, no? Grabe kahamis, pero pag apply mo,
naman din siya ihulog. Naka-experience ka mo mga na. Many times na. No? Labi na especially sa mga hilig yung mamalingke. Yung si Pastor, many times na daw. And gano'n ako siya gisulti ng illustration sa inyo. Tungkol kay this example is also true with the church. No, daghan ng mga churches nga grabe kalindot tanawon. Externally, grabe sila kadaghan, grabe ka high-end ang ilahang mga gamit sa sulod sa church, fully air conditioned. Pero kung imong tanawon sa sulod, there is a problem sa church. No, daghan yung unahan ng church. Kita na kung imunahan ng simbahan. Ako kita na kung imunahan ng simbahan sa Davao. Nga, grabe kalindot din ilang simbahan. Kung masimba ka dito, komportable jud ka. Pero matingala ka, halos tigulang lang manimba. Walay kaayo yung people. Tungod kay, napala na ako nga, wala na sila Sunday school, wala sila yung mga bata ba? Klase sa bata. And then, one time, nagpadula ako sa ilaha, natapok na ako yung people nila, daghan man dahil sila, wala na yung naga-lead sa ilaha. Shocking kayo kay, nagpatag na ko sila ka ng Pinoy, ninyo bitaw. Ang karakter na to, ang kategory, tagnaon ninyo, kung kinsa na siya mga karakter. Dugay kayo, wala pinakatanda sa ilaha. Ang sayo ragod, mga Daniel, Matthew, mga anak. Pagpunting na, question ako sila, kailan mo ano yung karakter? Asa na siya, old or new? Ano na, old or new? Tama sila, sila kabalo. Tingnan ako, no? Tingnan din sila kung sa kanang murag. Kumbaga, sorry sa word, ignorante ba sa pulong sa Ginoo? O yan agad, wala sila kabalo sa imunana ang kasimpleng information about the Bible. So daghay imunana ng mga churches. And if we are honest ato ang kaugalingon, usahay imunana po ang kadaghanan sa ato ang churches diri sa Bethel. Kung naapo imunana bitaw na sa sulod, murag okay sa gawas pero sa sulod may problem. Usahay ang problem sa character, di ba? Usahay ang problem na sa leader, usahay ang problem na sa mga members. Kung daghan kayo mga klase ng mga problema, nga makaingon ta unhealthy man dahil siya. Nung may kulang, there's something wrong sulod sa church. So they are spiritually weak. They are busy with their mga ministries, but they are not growing sa sulod. No, wala mausap ang mga characters. They are united in appearance, but they are divided sa ilang mga hearts. Napay mo na anak ng mga churches. O daghan mo na anak. As we celebrate sa ato ang church anniversary this day, dili lang siya to admire unsa na ang naabot sa simbahan. But it's also a time to examine, to reflect ourselves, our church. And ang question naman, Lord, are we truly a healthy church that you designed para sa mga? Usa kay kulang ng Lord. Asa ka may nagkulang? Nakasunod ba kami sa designing mo, Lord, as a church? So it's a time for us to reflect ana na question. So, atong usabon, ug basa na to ang text for this morning. In verse 42, mo na siya ang nahitabo sa early church. The record sa early church nga kung sa ilahang ginabuhat. 42, and they devoted themselves to apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And all came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. And verse 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. So ang book of Acts is a record on how the gospel spread.
after si Jesus Christ ni kayaw. Giun sa paggamit sa Holy Spirit ang iyahang mga magtotoo, no, ang mga believers, ang mga disciples, especially ang mga disciples. Giun sa pag-spread sa gospel. Di ba in Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And mahimo silang witnesses in Asagani, in Jerusalem. Di ba ang Pentecost sa Jerusalem nagsugod? Ug nanangyaw si Peter ani, before ani nanangyaw si Peter. Ug daghay mga nangaluwas. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So, muli ang Book of Acts is the history paano nag-spread ang gospel, paano naabot ang gospel sa mga Gentile nations. Nganong naabot siya sa Asia, sa Atua. Muna ang history. Muna kung gusto mo magbasa ng Bible, I recommend magbasa mo sa history. Kung New Testament, ang inyong basahon ng history, Luke and Acts. Kaya ang Luke mong detailed siya na record sa life ni Jesus Christ. Kunya ang Acts po. So, siya gyapon ang author ba ang writer. Siya gyapon ang history sa pagkamugna sa church. So, sa ato apod, no, ang goal gyud nato, ang goal nato as a church, dili nga kung unsa lang ta kadugay, kung unsa kadugay ang church nato, dili na mo pinaka-goal gyud nato. Kundi ang goal nato as a church, kung unsa ta ka-healthy and growing as a church. No, ato nang timan-an sa atong sermon mo na itong pinaka-goal na may mong healthy and growing church. Ang Bible, ginapakita ni God sa ato unsa ang healthy church, ang picture sa usa ka healthy church. No, like sa atong gibasa karon nga tungod kay para ma-align nato ang ato ang mga kinabuhi, ang ato ang church sa iyang disenyo. Kung mayong gayong church, I'm not referring sa building every time mayong church, I'm referring to the people, to the group of believers and baptized believers. So, ang question karon, what are the marks of a healthy church? According sa itong gibasa na passage. Number 1, a healthy church is learning together. In verse 42, atong bantayan nila, naiwan ang writer, ka-record niya, they devoted themselves to the apostles' teaching. So ang mga early Christians, early believers, during this time, wala pa sila yung mga printed Bibles, di ba? Wala pa sila yung mga kanang printed Bibles, wala pa sila yung church buildings, wala pa sila yung organized nga sistema sa ilang panimbahon, wala sila yung bisag seminaries, wala sila yung mga seminaries. Pero ang question, giyon sa Manila pagkaroon. Mamoni ko ba? Apostles' teachings. Giyon sa man pagpanudlo sa mga apostles by oral teaching. Kanang publicly magsulti ang mga disciples manudlo. Kung kaning apostles' teaching, unsa may gipanudlo sa mga apostles? Di mo pangutana ba? Unsa may pasabot sa apostles' teaching? Sa mga gipanudlo sa mga disciples. Siyempre, kung sa ilang nakatunan from Jesus Christ. So, what pasabot? Apostles' teachings are Jesus' teachings. No, ato nang ibutang sa ito muna na. So, ang mga believers that time, they learn through listening. No, maminaw, mag-ingani ba? Na mag-sermon, na mag-exhort, and then, maminaw ang crowd, and then, ang mga apostles, nagkapanudlo sila repeatedly sa synagogue, ang giingon diri, temple, ang uban sa ilang mga balay, ang uban sa kanang public places. Naingunan na ang ilang senaryo dito. Nga, naay pagpaminaw, ang uban ay mga discussions, maminaw ang mga apostles sa ilang mga pangutana, no naay kuan gyud kanang healthy nga Bible study. So, kung tanawon nato ang ilang sitwasyon, it was a life-on-life discipleship. No, daily. Imagine, daily sila gatuon sa pulong sa Ginoo. Ang
ang ilahang pagtuon sa pulong sa Ginoo is not optional. Na kung ganahan lang sila or kung naan lang sila time. Gitanaw nila ang pag-learn sa pulong sa Ginoo as a necessity sa ilaha. Since they are new converts, kailangan nila makabalo kung sa din ang mga gisudlan, kung saan ang among gituuhan. Na sila yung na devotion ba? To really learn the Word of God. To really study the Word of the Lord. Yung na po ba ta? Namamot ba tayo devotion sapagkat kung sa mga ang pulong sa Ginoo, kinsa man sigat sa kong kinuhi. So, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo was part of their daily life. Kaning phrase nga devotion or devoted, they devoted themselves means continual, no, nagapadayon and steadfast commitment. Lig-on nga kanang commitment na kailangan din nila, kailangan din nila maminaw sa mga pagpanudlo sa mga apostles. Dili siya kanang occasional lang ba na akong ginasulti nila. It was a priority para sa ilaha. Kay ako isulti ang background gamay. Kanina mga time, they are celebrating the Feast of the Pentecost. Familiar mo na? Or ginatawag siya of the Feast of the Weeks. Kaya di ba, sa Old Testament, nasakop sila sa Babylon, di ba? Or sa uban ng mga nation. Karon, gialaw sila sa Ginoo nga manguling sa Jerusalem, di ba? Pero dili tanan sa ilahan ng muli. Kaya ang uban nga mga Hudiyo, nakaminyo naman sila og taga-Babylonia. Ang uban nanay mga properties dito. Balik naka-settle na sila ba sa ilang pagpamuyo. Ang uban wala na muli, pero nay uban na muli. Karon every time na mag-celebrate sila sa Feast of the Pentecost, they are required to go back to Jerusalem. Di ba? Magtapok sila. Munang daghan kayong tao during atong time nga gi-put on trial si Jesus Christ. Na-witness nila si Jesus Christ, diyon siya paglansang. Karon, ang nahitabo, daghan ang mga magtotoo or daghan ang mga Hudiyo nga nahimong mga Christians. O wala sila namuli. Wala sila namali. Kaya human naman ang kuan, human naman dapat ang ilahang pag-celebrate. Wala sila namuli. Instead, nagpabiling sila, form sila community para magtuon sa pulong sa Ginoo. Yung mga nang hitalo sa ilaha. So, kailangan di ay, pagpasabot, kailangan di ay ang naay hinitusa nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. No, gusto rin sa Ginoo sa tuwa, nga naatay, kada bang group Bible study. Sa ato ang church, naapatay group Bible study. Na ano? Sunday school. No, mag-consider na siya, Sunday school. Gusto ko may lain. Prayer cell. Ang prayer cell, di ka tayo. Kay prayer cell mo dyan, hindi siya Bible study. Nahimurang siyang part sa prayer cell sa program. So, dili kayo dyan, lalong ang pagtuon. Kaya usay gani, di ba, pag prayer cell na to, di ba, after one day, na discussion, pila na may maningog. Isa o duha na. Dili yun kanang iman ani ba, na ay devoted nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili kaayo ang prayer cell. Pero na discussion sa Word of God. Pero ang pinaka-mahuna-una anak ko, ang Sunday school yun. Kaya yun, magpakutan na anay, mag-exchange o mga opinions. Pero sa to say, sa to ang simbahan, gamay rin nag-attend. No? Usayanan ganit ko, kanang, di ba, magsugod, dapat yun, magsugod 8:30, di ba? Usay, na-extend na tayo, 8:35 na. Usay, dili ko magsugod na yun. Kaya nga naman, usayanan mo ko sa lesson, kaya usahay ang matunga, duha-tulo. Kunya kung magsugod na ko, sayang ang mga nanikamot pagkuhan ba? Kanang pag-apat sa Sunday school, kunya na-discuss namin, nindot ang mga discussions, masayangan ko, mati sila makadungo, muna usay mo, extend ko gamay. So, na-obserbaran sa katong sa ginasimbahan mo sa Davao. So, una na ko ang kung asa ko nag-work na church
sa Cornerstone, diya sa Bago. Nindot ilang style kay sa Sunday, wala na sila Sunday school. Purely worship na gyud sila sa Sunday. Ang ilahang Sunday school, gibalhin nila sa it's either Friday night or Saturday morning. Pero by group, po sila, baptismen, WMU, young people. Ganahan lang po kay, mas taas ang ilahang time, anak, mag-discuss. Kunya, dili makuhaan bitaw ang kanyang time sa worship during Sunday. I'm not saying nga, dili maayo ako ang programa dili. Ako lang na murag naka-appreciate ng tutuba kay bago siya sa ako. So kailangan yun nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Usa sa mga problema po kay daghan mga believers ko, no, mga believers nga dili sila mo agree nga kailangan na ka magtuon. Nakamit na ang pastor ngayon na ubot pa niya sa pastor to niya ang pastor sa sa Gislik nga gipadlong niya ang sa pastor ba. Uy, nag-study lagi ka. Kay mamanto ka pastor ang nagwali. Nag-study lagi ka. Ano na yung pastor? Wala tayo kisalig sa Holy Spirit. Nag-study mo ka? Ano siya ba? Na-shock niya doon. Kay pagwali niya ay kuya siya magwali. Hindi siya mag-prepare. Ang iyang prinsipyo, ang Holy Spirit mo yung mag-guide sa kuha. Munang pag-abot sa pulpit, abot siya, tindog siya rin. Ang iyang ginamuhat, kung sa iyang ma-apply sa Bible, mo tayo yung basahon, mo tayo yung wali. Yan yung style mo. Na puro tanggol, kuya mo rin niya. Pero, dili ba na mo yung kuhan? Kanang ginaingon sa scripture. Galing, ingon ang scripture, study to show thyself approved unto God. Even sa Acts, no, ang mga Bereans, nagkatuon sila sa pulong sa Ginoo bilang nag-investigate sila sa pulong sa Ginoo. No, mo kailangan yun na ay pag-learn together sa word ni God. Pastor, nagkatuon man ko sa kung kaugalingon, okay man na siya. Pero mas nindot po itong naapoy group Bible study. Ang focus ng yun ninyo is to study the word of the Lord. No, okay, for example, na a group of students nga mo-take og board exam. Pwede ba na mayon sila nga di na may mag-study kay we trust in the Lord. Nga bisag dili mi mag-study makapasa ko. Di na ko mag-review kay naa ang Holy Spirit mo tawag sa ako makapasa ko. Na ba imong anak? Wala siguro di ko matuon na imong anak. Mag-prepare jud ka. Mag-review jud ka, magbasa-basa jud ka anak. Bisan kung dili ka matog mga review center pero ikaw mismo mubasa jud ka. I'm not saying bitaw nga one kanang masabot dili na need the Holy Spirit. Need nimo kay as you study, as you prepare your sermon, God will work sa imong pag-prepare. No lang dagat ka sa Ginoo i-guide kaniya through the scripture. Mo-agree mo na mo ginay kanang gina-promote sa Bible, walay ingon niya di na ko mag-study. So naagay group, kailangan ang usa ka healthy church naagay Bible study, naagay pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero ang problema nato mong if Bible study gamay ra gyud mga ten. Nung ano siguro dili ta devoted sa pulong sa Ginoo. Dili ta devoted or wala tayong desire to know the Lord personally. Muna ang gusto sa Ginoo sa ato, if na Bible study sa church, attend na tanan. Dapat imunali mo na itong attendance, no? Daghan na ba? Kaya dihan man tamas mo grow. And then, namamod tayong mga i-reveal ni Lord. Na-i-reveal ni Lord sa ato, nga wala niya ma-reveal sa itong kaubanan. Diba? Walang nindot yun na yung mga sharing of kanang insights bitaw. Kung sa yung mga nakita sa scripture. Kailangan matag wisdom. Muna nindot kayo ang nahitabo sa Oro Baptist Church. Familiar mo sa Oro Baptist Church sa Cagayan. Ang pastor nila dito si Pastor Cleto Bacaro. Na sila'y group of preachers. Ang ilang group of preachers composed sa ilang baptismen and deacons. Napoy WMU ng apil. Ang
Usa ana ang kauban sa BYA, si Kuya Ayan Sarapia, engineer siya. Napoy mga attorney. Ang ilang ginabuhat, kuan sila, magdungan sila study sa Bible. And then, ang nakalimot magod kay si Pastor Cleto, dili siya mag-problema kinsa iyang pawalingon. Kay nana siya grupo sa mga preachers. Pero before mo preach ang katong ilahang na-assignan, mag-set sila og day nga maminaw sila nga group, maminaw sila sa iwalit sa katong na-assign. And then ilang ginabuhat, after magwali, naa sila yung mga assessment. Dili to critic, negatively critic, but to improve, to assess. No, kay naamagid tayo mga kanang sipyat usahay. Diba ako na mabukoy mga words na usay, masipyat ko. Na apukoy kaning weakness sa akong tingog, usahay di kay klaro akong tingog. Usahay walay dynamics ako ang pagsulti, di ba? So naingon ana ang mga para ma-improve bitaw ato ang pag-preach. So nindot kayo ilahan ito. Una nga sa ato ang church, if we want to be a healthy church, we must una prioritize God's word. No? Attend ng Sunday school. I encourage you all to attend Sunday school. Kay nindot man ang mga topics. Nindot kaayo ang ato ang ginatudlo sa atong mga teachers. Foundation gid siya sa atong faith. Gusto ba ka motubog sa Ginoo? Isa diri ang gusto motubog sa Ginoo. Attend ta Sunday school. Gusto ka motubog sa imong pag ila sa Ginoo? Attend po the prayer cell. Attend ang feedback prayer meeting. Munang ilanan sa usa ka healthy church. You must prioritize the word of the Lord. Attend Bible studies. Attend discipleship groups. Ayaw siya i-treat as optional. Imo siya i-treat dapat as a priority. Nakuha ninyo, na-gets ninyo akong point. Kung tanan iwan na ato ang design, dapat parehas ta ani devoted ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, be consistent. Kaya ang growth manggod, dili siya may tabo kausa lang. Dapat mahimo kang consistent. Kaya imo ang kanunay nga exposure sa word ni Lord, mao nay kanang makapatubog sa imuha. Mao nay makahatag kanimo og ganang lalong na pag-ila sa Ginoo. Dapat consistent ka sa pagtuon sa iyang pulong. Dili lang personal nga pagtuon. Napoy group. Usahay gani, wala pa gani personal Bible study. Okay, di usahay, di man takabalo sa akong pagtuon sa Bible. Mao po na problema, di ba usahay? Di takabalo sa mo na akong pagtuon sa Bible. Di ko kasabot. Di ko kabalo asa akong magsugod. Kung imanara yung problema, you can approach us mga pastors. Mangutana ka. Pili ka mo chat. Kung maulang ka mo doon personal, chat na lang ka. Pastor, kung saan mo na akong pagtuon sa Bible? Mga practical application ba? Kapit na ito buhaton. So I pray, after yung sermon, mabago taan ang part sa itong area sa itong life. Amen ba? Punta na, mabago taan na. Ikaduha, what is another mark of a healthy church? A healthy church is loving as a family. According to Scripture, diba, they devoted themselves to apostles' teaching, to fellowship, and to prayer, no? To fellowship. And all the believers were together and had everything in common. So the word fellowship in the Greek word is koinonia. Everybody say koinonia. So meaning fellowship or sharing in common or communion. Fellowship. Meaning they share their life together. Life on life discipleship, they share their life in Christ. Deep nga connection, deep nga relationship nila matagusa. Dili lang sila basta kauban sa church, but they treat each other as a family. No, they were doing life together. Ilang gi-express ni by meeting daily, di ba? Nagamit sila dili weekly but daily. Iwan sila ka mainitong sa ilang kanang pagpangalagan sa Ginoo. And then na-mention gina nakabantay mo and to breaking of bread. According sa mga
commentaries, duha ang pasabot ana Lord Supper o kanang normal nga pagpangaon, breaking of bread. Kay bread man ang ilang staple food, dili man rice. O na lunch fellowship nga na, dinner fellowship or pamahaw. Wala kita breakfast fellowship ba? Wala kita breakfast fellowship. Lunch ng oguan. Dinner. So, another thing, sila po, naging open sila sa ilahang mga kaugalingon. Murag family yun. Nag-share din sila, dili lang sa ilahang kung sino sa ilaha, but nag-share po sila sa ilahang mga burden. Nag-share sila sa ilahang mga victories, mga pagpasalamat nila. Murag iwanan ilahang motto ba? Your burden is my burden. Your joy is my joy. Ang imong kadaugan mo ay akong kadaugan po. Iwanan ang ilahang fellowship. Iwanan kaha diri sa church. Iwanan ano? Munang usa ka nakalindot nganong kailangan ta mo apel og big meeting. Tungod na ang mga pagpasalamat, mga kadaugan ba? Di ba? Malipay ka mga dumog ba sa mga kadaugan. Murag lahi na gyud ka nang naging part ka sa iyang kanang kadaugan. Di ba? Ang kadaugan ni John Mark, sibit ang priyana. Pagkapasal niya mo ng happy kay kay Lord, naging part ko ba? Nakatabang ko sa iya, kaya nag-pray ko sa iya. Muna yung nakalindot ko. So, sharing life together. Ang inyong mga problema, usahin, apoy mag-share ng problema. Nga, murag, ikaw po, mag-uul po ka kay, muna, mataampo po ka sa iya. Muna yung nakalindot. Dili siya basta-basta. Dapat, mahimo na yung natong priority ang kuhaan ka ng pag-attend o mga iunani, before meeting, mga prayer cell. So, sunod na itong, asa na itong sunod schedule. Pero basig, mas stress ako ng tagbalay, patay, kanay. Akong ipakaon na Pero, kailangan, akong point, kailangan ta mag-ingunan na kay, diyan mo na ito mapakita na ito ang love as a family. O, dili lang ta basta church members diri. We are a family in the Lord. No, at the Pentecost, natingala mo, nganong, usa ni sa mga question na ako dati ba, nganong mga ipamaligya man nila ang ilang mga kaptangan, siguro mga portahan sila. Niya ang pangutan na po karon, nganong wala ito na nabuhat karon. Kaya mga may kaptangan. Pero nganong ka nga, kailangan na mo, ano man nga nahitabok nila na sa ilang heart nga ibaligyan nila ang ilang mga possessions para i-share sa mga kaubanan nila. Kinsa na itong ilang ipang-sharean. Na-mention ako gaina. Di ba nangulit ang mga taga-laing mga Hudiyo na nagpuyo sa laing nga region, di ba nangulit sila? Pag-ulit nila dito, naka-remember mo, before aning story, di ba si Peter nagwali? Di ba, before ato, nag-pray sila sa upper room, and then igunsad ang Holy Spirit, di ba? Karon, nag-speak in tongues si Peter. Nag-speak in known tongues. Known, dili unknown. Unya, di ba, na ay mga tao from different regions, meaning, lahi sila mga istoryahan, di ba? Unya, pagwali ni Peter, siguro, Grego siguro yung language na to, nakasabot ang mga taong na lahing istoryahan, nakasabot sila. Pero ako, nagwali ko karoon ng Binisaya, na na-in-check diha, na Japanese, nakasabot sila sa akong pag-Binisaya, pero yung na nahitabo ba? Karon, na-convert sila. In short, na-convert. Nitoo sila kang Jesus Christ. Nahimo na silang mga Jewish Christian. Di ba wala sila nang muli? Unsay mahitabo sa ilaha? Asmo. Kaya wala man sila dito yung puyanan. Wala sila yung pagkaon, wala sila yung trabaho. Siguro naka sila yung mga baon. Pero nahurot. Mo nang nahitabo niya di
sold their possessions. Kay para itabang nila sa ilang mga kanang kaigsuonan nga mga magtutuo. Kung muna hinitabo. Unya ang uban, ipapuyok nila sa ilang balay. Munang naay, kuan ba, nahimo na silang pamilya yun. Kaya wala man sila lain mapuyan. So ang uban, i-adapt nila, diri mo. Munang magkauban sila pagpangaon, mag-uban sila o tulog, mag-uban sila magtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya ang mga dayo, ilaha man gi-entertain, i-adapt nila. Muna'y nahitabo. Muna nga, nahitabo po, muna nga sila they devoted themselves to the teachings of His Word. Nang importante kayo, ako, balik ko lang ako, importante yun yung magtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya daghan pa ang mga believers, confused pa sa Bible. Mag-agree mo na? Okay. Nakunadunggan ba? Nagtuo sila. Abi na kung babae na si Elisha daw na. Nagtuo sila si Elisha, asawa ni Elijah. Nagtuo sila nga ang mga epistle, asawa sa mga apostles. Wala man sila nakahibalo nga, uy, lahi na dahil meaning. Babae o lalaki man dahil na siya. No, na yung mga nagapangalan ng si Panaya. Pero si Panaya, lalaki na siya napangalan. Sa akong point mga na sila'y fellowship. Ang fellowship nila, pagkaon sa pulong sa Ginoo, pagkaon ng mga physical goods. Nung muna initabo sa ilang. And sometimes, ang problema na ito usahay, no, dili makita ang real family sa church. Muna yung mga churches nga, mura na bitaw, pag humang simba, lakaw lang. Usahay mo simba, wala ka ilang sa iyang natapad, kinsam niya siya. Kaya ang trato ni mo, mura na simba, mura na stranger. Pila na kaka-years si simba, pero mura na stranger gihapon. Dili family. Unlike sa design ni Lord, ang design ni Lord sa taon, maging kanang family yun ba? Mag-ilhanay, dili lang mag-ilhanay sa pangalan, dili mag-ilhanay sa itong mga kinapulit, kay pamilya ko ta. Kung saan man ako pag-pray sa imo, kung wala ko nakailan sa imo. Diba? Ingon nga nang nahitabo sa ilaha. Na sila'y nindot o suod ng mga kanang relasyon. Usahay, ang problema po no, sa mga daghan ng mga Kristohan ng garon. Okay, pag naay problema, ano to ang ginasulti sa iyahan ang problema. Di mo na ko Kaya nga na ba? Mag-iyahay na lang. No, ato i-compare na sa itong church. Imunaan ba ta? Pero ako pasalamat ko sa Ginoo nga imunaan ang dali sa church. Makita ko po na ako kung dahil atay laghan ng mga kaisuunan din nga naawit tinuod nga concern silang isig katao. Ako makita mo po na ako na muna akong pasalamatan sa Ginoo nga family yun, no? Family yun. Dili man yun ta perfect, di mo kita ingon nga perfect yun. Pero makaingon, di po ta makaingon nga, di po ta family. Makaingon ta na, family yun ta po gali. And dili man ta perfect, okay, ginakuan pa man ta sa Ginoo. Gina-process pa man ta sa Ginoo. Muna nga, let's always be patient with one another. Pataas ang ginato ito, pasensya kay lahi-lahi man kita ginaiyag yun. Usahay, wala kabalungan, na-offend na ka sa iyahaw niya. Ang isa, wala dahil siya intention nga i-offend ka. Let us all be patient. Let's all be open. If nakabalo ka nga, nakasayop ka siya, approach him. Approach her. Sa ilo ako, can we pray? Pwede ka mag-pray? Ano? Simple as that. Dili kailangan nga i-public pa niyo ang buwan. Pwede ka mo approach sa iya, personal. Kamu lang doon. So if na may problem. So if we want to be a healthy church, we must, una, build real relationships. No, go beyond greetings. Dili lang tamang sa greet. Kung dili, spend time together kung mahimo. Kung dili ka kanang maulaw ka, naman tayo mga group ng mga kanang gatherings, di ba? Kanang mga pagsataksa nato ng mga activities, no? Sa WMU, mga sa inyo, prayer band, o no? Mga activities sa Bapmen, activities sa yung people, attend na, sabi na ako, napasalamat po sa choir, no? Kay ang choir ba yan, pag ma-member ka sa choir, masuod yun yung tanan.
Ako dyan ka ng kahimuan dito ang choir kay nabuo ng mga friendship kay siyempre magtapan ka naman na magsuryahan mo, magkanta, chika-chika. So, nindot kayo ba nga kanang pamaagi na makabanding di bitaw niya kung mag-choir, mamaon, magsuryahan ay magbanding yun, masuod yun mo. You will know their story, maging involved na ka sa ilahang kinabuhi. Kinag-share mo kag-life sa ilaha. Mga practical application. Ikaduha, practice intentional care. Kung sa'yo pasabot sa practice intentional care. Kanang, for example, naakay mga kanang na-ilhan diri nga, wala naman siya nagasimba. Brugay na siya wala na akong nakita. Pwede ka mo chat sa'yo, kumusta mo ka, sister? Ano? Usahay, pwede ka mo chat o kung nakay-gimingaw nga kaubanan mo, pwede ka mo kumusta ka nang nasa lagiyot dito, especially ka nang nasa lagiyot, naglabaho, nag-review, nag-eskwela, pwede ka mo chat sila, kumusta man ka? What can I pray for you? Usay, nagabuhat po na. Pero wala pa ka na ako na chat. Napay pipilang na chat, kumusta man ka? Sabi akong ma-pray sa inyo. Check on them. Pray for them. Kasi ako pwede ma-pray sa inyo. Usa may ako ang pwede matabang sa inyo. Or a simple pagpangungusta. Dako na kayo ng kabutan. Nawa takabalo nga. Kailangan din nila kayo maistoryahan. Kinsa ka ang imong pwede mahuna-hunaan karon na pwede nimong i-chat. Pwede nimong kumustahon. Kinsa ka? Pwede ka mo chat sa iyahaon niya. Kumusta man ka? Kasi pwede na ako ma-pray sa iyo. In that way, ma-feel nila concerned din siya sa ulo. No, nakakay pag-care din sa iyo. No, practice intentional care. And then, share what you have. Wala man tayong mga properties like sa early Christians. But, kung sabi na itong pwede ma-share. Share your time. Be with them. Kanang ang imong kanang simple nga presensya na nakakariya na dako nagtabang. Share your resources, no? Kung naman kayo pwede magtabang. And then share your life. Share your testimony. Sampo na yung mga nag-agi o ganang inyong nga specific na problem, pwede ka mo share sa imong testimony. Nga ikaw nga nakalikawas ka na nga testimony. So muna ang gusto sa Ginoo ang atong buhaton. No, learn love as a family. And last, ikatulo, a healthy church is devoted to prayer. According sa atong scripture, and to prayer, they devoted themselves dili lang to apostles' teaching, dili lang sa fellowship, but sa prayer. So everyone was filled with awe, and many wonders and signs were performed. Dudaghan ang mga kay bulong ng butang na nahitabo. Ang prayer is wala nahimong secondary sa ilaha, but nahimo siyang core part sa ilahang life together sa ilang mga kaubanan. Sa Jewish culture, naanad sila ani nga kanang lifestyle nga kailangan di sila mag-pray. Di ba ang mga Hudiyo na sila fixed nga prayer time? Kapila sila mag-ampo sa isa adlaw. Katulong, isang may example ng inyong mga huna-hunaan. Si Daniel. Mag-ampo siya morning, afternoon, and evening. Na sila fixed time to pray. Sometimes, na sila corporate prayer, no? Nag-pray sila sa synagogue. Sometimes, nag-pray po sila na naay mga posture. Di ba? They bow down. Sometimes, they lift their hands para mag-pray. Sometimes, nako sila mga gina-recite nga mga salmo. O nag-recite sila mga psalms sa ilang pag-pray. Balik-balik. And then, sa dihan, nahimo na silang mga Jewish Christians, na-adapt nila nga lifestyle nila. Na ilang gihapon, ki-adapt ang kanilang lifestyle. But with deeper meaning na correct ng ilang pamaagi pag-pray. Isa una, nag-pray sila publicly. No? Like sa mga Pharisees, nag-sundog po na nila. But karon ginaingnan sila nga
Dili mo kailangan magpa-public para mag-pray. Para ingnon ka na you are a spiritual person. Go to your room. Pwede ka mag-pray personal. Prayer and fast. Nara kasi mong kwarto. And kung atong tanawon, ang prayer na himong kani core part sa ilahang group as a church. No, nahimo nilang kanang source sa ilahang gahom bitaw. Yung gahom nga dili sila mahanlok kung sangyaw sa pulong sa Ginoo. Bisa kung kaya problema, malipay gihapon sila. Kaya they know that God is with them. Kabalo sila nga tabangan sila sa Ginoo. Same ba na sa ito karon? Nagatuo ba ta pag-ampo? Amen. Pero nga nung gamay naman ang nag-attend of prayer meetings. Kung may question mo, do we believe in prayer? But nga nung di man taganahan mo apil of prayer meeting. Muna'y problema na ito, no? Mura siya ka ng, mura kag cellphone ba? Kung sa'yo pinakahitik ka rin ng cellphone, iPhone 17? 17 ba? Kung pinaka-1? Sikat ka rin? Kung 17, no? I-compare niyo yung Cherry Mobile. Pero ang Cherry Mobile na ay charger. Asa may mas piliyon niyo mo? Katong na i-charger. Kaya mo mo function. Kung sa pa ka-high-tech yung phone, kung dili siyang i-connect sa power source, useless na siya. Mura na po nagkita. Kung samanta ka na yung lucky, if dili ta may ng puon, we are useless to bangan sa Ginoo. Patay ka home. Dili ta maging fruitful. Lisod kayo ta manangyaw, mahadlok ka, maulaw ta. Wala man tayo ka home to preach His word. Dili man ta i-equip sa Holy Spirit para mubuhat ka ninyong nabutangan. Di ka kapalungwali, maulaw ka mong kanta. Di ka mo appeal mga prayer cells. Kaya dili man ka empowered by the Holy Spirit. Kaya wala man ka nag-pray. Akong encouragement sa ato ang tanan, nga ato yun i-prioritize ang ato ang prayer life. Atong i-check ang ato ang prayer life. Are we healthy sa ato ang prayer life? Or dili? If dili ka healthy sa mong prayer life, kung sa may mumuhaton ka ron, start small. Muna akong ginasulti sa mga young people nga. Kung wala mo ka ng devotional life, kaya mag-uban na yun ang devotional o ang prayer. Usahay mo God, parang ito ang gimodel ni Christ, nag-spend siya time kadlawon. Tama na siya kahit wala pa disturbo, mingaw, kaya disturbo. Pero usahay, mahimo siyang kanang burden bitaw. Labi na, di ka ana-ana bumatan sa'yo. Wala na ako naka-emotional. Wala na. Nakasugod ka, ikaduha. Ang una, ikaduha, ikatulo. Pagka ika-upat, marag-sipyan na ka. Sunod anlaw, nakuha ka kanang wala ka ganahe, patay na, putol na. Wala ko nakasubay sa ako ang usahay. Wala hinungdan po nga, ma-discourage ka ba? Pero ako ang kuhan, start small, start simple. Asa man ka mas komportable sa part sa imong adlaw. Gabi or udto, pwede hindi mo na buhaton. Diyan ka mag-pray. Kanang i-anod lang yung imong kaugalingon to spend time with the Lord. If nahimo na mo siyang habit, then pwede na mo na buhaton sa kadlawon. Ano ba? Be practical sa imong pag-study o pag-sing prayer life. Asa ka pwede pwede buhaton, pwede nimo na buhaton sa time nimo sa whole day. So, if we want to be a healthy church, we must make prayer a priority, not an emergency tool. Kung labi na nakakita akong problema, say mo, diha pa ka doon sa Ginoo ba? Wala gihimo na nimo ang prayer of 911. Pag may emergency, diha pa ka tawag sa Ginoo. But make it a priority sa imong tibuok ng kinabuhi. Sa adlaw-adlaw, make it a priority.
Kaduha, join and value corporate prayer. Ano akong ginaingong ngayon na? Apil ng mga prayer meeting, apil ng mga prayer cell. Wala bitaw kay, di bitaw ka diha pawali mo. Lingkod ka, maminaw. Ano agad? Just be there. Maminaw na ka. Ayaw pagkaulaw. I-prioritize na siya. Kung nakasabot ka ani, buhatin ka karong prayer meeting next week. Kung nakasabot ka, pero gahit ka, ano? Ay, ito mo na yung bahala sa Ginoo. And then letter C, start with a personal decision. Muna akong gina. Start with a personal decision. You can start by praying, Lord, pagkain ko ka na desire, Lord, to be a part of a praying church. To be part sa kanang mga prayer warriors. Ikaw mo yung mag-decide na ikaw yun ang dapat naging sa imong personal decision. If you desire it, ihatag man sa Ginoo, i-enable man kaniya. No mo ni ang pulong sa Ginoo. So, as we celebrate sa ato ang 51 years sa church, akong balikod, dili lang siya moment for celebration, but let us also use this time to reflect, no, to assess our church, to assess ourselves. Let us honestly examine our hearts before the Lord. Are we still devoted to God's Word? Ikaw personally, are you still devoted to God's Word? Or nahimo na kang selective listeners? Nagsalita ka ba nga? Ay, maminaw na kung wali ni Pastor, okay na. Ano wala yung kay personal na pagtuon sa pulong sa Ginoo? Ask yourself, are we truly living as one family in Christ? Or base na yung mga division, sulod sa ito na yung mga distant relationship, na abay mga indifference sa ito Ako wala ko kabalo sa relasyon sa inyo matapusa sa inyo But if na may munani, kanang gipahinom naman ta sa Ginoo karon to approach that person. Pili ka mo doon siya, I'm sorry, kada I pray. Mag-pray ka, mag-pray mo naman. Settle kung na may mga relasyon na dili maayo. Kaya we are a family diri. Be honest sa imong one na feel. Ayaw tuhuti nga muturog na sa imong heart. Nga maabot ang time niya, nahimo na kang madinungtanon kay wala man ka nagpa-release sa imong mga gibati sa imong heart. Wala nimo gi-pray sa Ginoo, wala nimo gitugyan sa Ginoo. Or is prayer still our dependence? Or has it become our last resort? Ang prayer, diha ba ta nagadepende kanunay kada adlaw? Hayahay man or lisod ang atong kinabuhi, do you still pray to God? Or basin nagaduol ra ka sa Ginoo if na emergency, nahimo siyang last resort? No, imo i-assess imo ang kaugalingon. So, this time, let us pray. Ikaw sa imong kaugalingon, ikaw may nakaibalo. Atong i-assess, am I still healthy? Kami nga as a church, nahimo ba kung kanang healthy ba ako spiritual life? If not, let us talk to the Lord. Mga yung tatabang sa Ginoo, Lord, murag dili na mo healthy. Lord, kabangi ragod tubig. Di na ko kaya. Pangayo nga sa Ginoo, kaya gusto mo niya nga mo-align ta sa iyang design kung mahimong healthy na church. Dili nang nindot ato ang simbahan, kung dili nindot po ang nasa sulod. Dili nang nindot ang nasa gawas. Kundi nindot po ang nasa sulod ang mga tao. No, we are devoted to His Word. We are loving as a family. O naatay, gina-prioritize nato ang prayer. So let us reflect on this. Let us pray. Father God, we glorify You, Lord, once again. Tuwan kay maayo pang Ginoo sa mga kinabuhi. Father, I pray
nga palayan ka nga mamuhat sa mong tagsa-tagsa ng mga kinabuhi Ginoo. I pray Lord nga i-align na mo ang church, this church Lord, sa unsa may imong design Ginoo, nga mahitabo sa usa ka healthy nga church. Father God, allow us Lord to know, to discern Lord, kung sa may mga butang nga kung asa may nagkulang Ginoo. Father God, tagay may wisdom Lord, nga buhaton ang mga butang Lord, nga gusto nimo sa usa ka healthy nga church. Father God, mamuhat ka sa matang ko sa Ginoo. I pray Lord nga, dili lang ni basta nag-celebrate this time sa ika-51 years na mo. But Lord, ang po i-assess mo mga kaugalingon if we are still healthy. Kung malipay pa maghihapon ka sa mga kinabuhi. Kaya basin ang maubot may mga pila ka tuig Ginoo. But dili na dahil may healthy. Nagpasigar mo may Ginoo na dugay namin na church. But wala na dahil may nahing panalangin sa mga usa. Father God, aman nila, pangayon sa inyong Ginoo. At sa tabang sa walang espiritu, yung may convict sa mata sa kanang Lord, na mabuhat sa mga butang ng kapahimayan kanimo Lord. Father God, allow us Lord to celebrate you Ginoo by reflecting on this. Allow us Ginoo nga sinunggan ka na mo sa among tibuok nga kinabuhi. Ikaw lang ang among daigol, pasalamatan Lord, tandog himaya imuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Atong pagpangan Ginoo.